But do you know what makes her story extraordinary? It's surviving one of life's biggest battles. Suffering from critical illness, specifically her open heart surgery, naming her the Heart Warrior. Now, she's using her second life to guide families in protecting theirs, sharing wisdom on faith, parenting, and financial preparedness. Mga kabiyahelo, get ready for an emotional, empowering ride. Let's welcome Bimbi Remolador. So, how did it affect your daily life after? Laging may worry. Siyempre, isipin mo na pagka-cancer, parang may taning na agad yung daddy's buhay. girl ka pa naman, no? Parang ganun. Ay, si Bunso, more on si Bunso. Pero, yung feature, sabi nga nila, pati kamukha mo, si Daddy. Oo. Yeah, no. So, pero, ang maganda, kahit na na-discover ito around 2021, medyo matagal din, no? Hindi totoo na 6 months. Mga 3 years din kami. 3 years din, no? Was that a very hard 3 years for him and for you guys? Si Daddy kasi, kahit matapos, kasi naka-2 rounds siya ng chemo. Hindi, rounds ba or cycle? 2 cycles. Tapos, parang 6 to 8 rounds. Yung una parang 8 rounds eh. So, yun yung nakita naman siya nagsusuka. Tapos, pangit nga yung lasa. Yung parang metallic yung taste. Every after chemo, ganyan sila eh, no? Tapos, syempre si Mama nag-decide na kami na dapat may kasama na rin siya dun sa bahay. Kasi nga kami dito ako naka-base. Tapos, si Mitch, yung sister ko, sa Noveleta naman siya, may family na rin. So, yun. Mahirap din. Mahirap kasi, pero si Mama talagang hands-on din kay Daddy. Strong din siya eh, no? And, wala nang work si mommy nito while wala na kasi retired na sila silang dalawa, no? So fast forward, no, ito na yung next question ko, no? This was the time na I think ilang buwan na rin si Bini, no? Oo. Parang 4-5 months na din si Bini, mga, breastfed si Bini, di ba? Mga 8-9 months na siya ganyan, siguro. no? So while your dad was in the hospital, eto na yung nung nandito na si Bini, eto naman yung time na nagde-deteriorate na talaga si Daddy. Oo. Naka-attend pa siya ng first birthday ni Ben noon. Tapos nakapag-drive pa yan papuntang Bulacan kasi attend siya ng reunion. Oo. Kasi si Daddy kahit papaano nakakapag-drive pa rin siya all throughout yung 3 years na. Pa din siya. Oo. Tsaka lagi din siya nasa church noon. And then you discovered one branch meeting. Since active nga tayo every Monday. Sabi ko parang masakit yung tiyan ko. Hindi ko alam kung tiyan or dibdib. Basta nagpa-check up lang ako kasi kakaiba. First time ko rin makaramdam ng gano'n. So, punta ako sa ER kung saan ko pinanganak si Bin. Tapos, di x-ray, check up, x-ray, nakita, may heart enlargement ako. So, sabi nila, mag-check up nga daw. Sa x-ray lang? Sa x-ray lang. Oo. Tapos, syempre, the usual best friend ng uric acid, may propofol lang, pinauwi na ako. So, sabi ko, okay, heart enlargement. Hindi ako worried talaga nun. Kasi sabi ko, may explanation naman ng doktor niya bakit may heart enlargement ako. Kaya ganun lang, casual lang. Sabi ko kay Neil, tay, magpapacheck up ako, hindi dahil dyan sa heart enlargement. For sure may explanation dyan, sabi ko ganun. Magpapacheck up ako kasi yung hingal ko, kakaiba, sabi ko gano'n. Sobrang active ka eh, di ba? Oo. At saka, yung, di ba yung building namin, doon, 4th floor kami, walang stair, walang elevator yon, stairs lang talaga. Kasi for the longest time, doon naman na kami nakatira, wala naman hingal. Pero yung naramdaman ko, mga November, nung nagbabacktrack ako, January yung unang ER ko, para mga November, last week ko siya naramdaman. Nahingal ako na, there was a time or two na pag panik ko, sa bahay, pag salampa ko sa sofa, parang, kulang na lang, parang, lalagutan ako ng hininga. Ganun ng level. At 1 time or 2 times yan. Kasi di ka umuubo, talagang hinga lang. May ubo konti. So, inisip ko, ano ba to? Baka may COVID ba ako? Kasi ang tagal na. Tapos yun nga, yung hingal. Talking about days. Oo, mga 2 weeks na, 3 weeks, ganyan. Pero hindi naman siya yung tahol na parang ganun lang. Simple lang. So, sabi ko, sige, check up ako ng cardio. May mga lab test na siya. Hindi ko lang nagawa si 2D echo kasi kailangan may schedule. So, after 10 days, nag-ER na naman ako. Kasi, iba na naman yung, sobrang sakit na nung dibdib ko na. Sabi ko, dibdib ko na. So, we're lucky na meron kaming health card. Yes, very important yun guys, yung health card. So that you can have yourself. Si Neil nga, nung time na kumuha ng HMO, kasi parang nasa 80,000 lang. Parang, for emergency lang talaga. Siguro sabi niya, parang okay lang na 80,000 lang, yung pinakamababa lang ko kunis. Sabi ko, Tay, okay na yan kasi pang emergency lang yan. Alam mo yung ramdam ko na gusto niyang mas malakihan pa. Sabi ko, okay na yan kasi pang emergency use lang natin, check up, ganyan. Hindi ko naman alam na magagamit ko. Oo. So yun, punta na ako sa St. Luke's naman na. Tapos siya naman, since training siya dun sa bago niyang posisyon, lagi din siyang OT nung time na yun. Sabi ko, hanggat maaari, hanggat nasa bahay ako, ayoko na rin siyang mainiintindi. Kasi ako na in charge sa bahay. Tapos yun, punta ako doon, sabi ko, wag na, basta dyan na tayo magkita. Kaya ko naman yung sarili ko na pumunta dyan sa hospital. Tapos hindi na ako pinauwi ng doctors noon. ECG, abnormal, heart rate, sobrang taas, sobrang bilis. What else? Doon ako na 2D echo. Okay. Tapos,
nung tinutudy echo na ako, parang may nakikita to na kakaiba. Kasi syempre, yung features niya pa? Oo. Tapos, sabi niya, sige. Tapos sabi nung ER doc, bata pa yung mga early 30s or late 30s. Parang siyang sabi ko, yan ang pogi. Kaya naman sa akin. Oo. Ganon. Tapos sabi niya, ma'am, ilang taon ka nga ulit? Tanong siya ng tanong, 40 years old na ako. Kasi January yon, magpo-41 ako nung Feb. Tama. 40 years old. Tapos after mga 30 minutes, ang tagal namin doon kasi nga nag-ano na ako, diretso confinement ako. Ma'am, ilang taon ka na ulit? Ulit siya. Oo. Tapos hindi niya sinasabi. Kung bakit? Ang sabi lang niya, so tomorrow, i-explain sa inyo ni Card, yung doctor mo yung findings ng gano'n. Ganon. Okay, sabi ko, tay, feeling ko may something wrong. Kasi yung expression pa lang ng mga pagmumukha nito, mga to, kakaiba. Pero ikaw hindi ka pa panic nito? Hindi pa. Level-headed ka talaga yan. Hindi naman. Pero, ano din ako, panic. Panic din ako. Pero more on ito, yung during that time na, sabi ko, wala pang ano. Sabi ko, ano kaya yan? Sabi ko gano'n. So yun, in-advise na kami na mag-confine. Kasi kailangan daw ako naka-telemetry. Yun yung equipment siya na monitor yung heart functions ko. Okay. Parang 24 hours siya. Tapos yung room namin noon 6,000 a day, 6,000, 8,000. Parang ano lang kami, yung small private lang doon sa coverage. So, sige, okay na, wala namang magagawa kasi kailangan nga ma-obserbahan. Nung dumating na yung doctor namin, yung doctor ko, sabi niya, meron ka ngayon na nga, severe, hindi siya mild, hindi siya moderate, severe mitral valve regurgitation. So, si mitral valve natin, ang size niyan sa heart, ang function niya is yung, syempre, blood flow. Tapos kasi nipis lang siya ng paper. Okay. Oo. Yung sa akin daw, instead na mag-close properly, ganyan, nakaangat siya. So, maluwag. Okay. Kaya may backflow. Kaya pala, nag-start na rin daw pala ako water retention sa lungs. Oh no. Kaya nahirapan ako huminga, kaya may hingal. Kasi hindi normal yung pag-flow ng mga bagay-bagay. Yes, ganun. So sabi niya, kailangan mo ng surgery dito. So yun na, sabi ko, surgery. Sabi ko, Dok, hindi ba yung makukuha ng gamot lang mo? Sabi niya, yung gamot, it can only alleviate your symptoms, pero hindi niya talaga totally tatanggalin yung nararamdaman mo. At saka hindi niya maayos yung... Oo, kasi anatomy na nga daw yung may mali. Kaya kailangan may surgery na. Oo. And when he told you that, how did you feel? Nakakakaba. Siyempre, surgery. Tapos, heart agad. Sinabi niya ngayon, open heart surgery to. Ang sabi niya kasi, kaya daw ng minimally invasive. So, pwedeng sa ugat sa singit or dito. Okay. I-repair lang. So, January yun. So, sige, sabi lang namin. Tapos, kinabukasan, dumating din yung surgeon naman. And explain yung gagawin, ganyan. Siyempre, tatanungin namin yung presyo. 2.5 million pesos. My God. OMG. Sa St. Luke siya. So, sabi is that namin, a critical illness? It can lead to heart failure kasi. Pero, somehow yes. Pero pagdating ko dun sa heart center, yun daw yung most common na open heart surgeries. Okay. Oo, most common daw siya talaga. Tapos sabi ko, saan ko siya nakuha? Sabi ko, Dok, ngayon ko lang siya naramdaman. I've been an athlete, active ako, may outdoor activities ako, ganyan. Yung costing, ganyan. Sabi lang namin dun sa cardio, kay Doc. Sabi ko, Doc, baka may ma-refer kayo din na ibang, hindi naman, kung kaya po ng fans namin, dito kami. Kasi syempre malapit sa bahay, malapit sa mga bata. Pero syempre, yun po yung unang concern namin, yung finances talaga. So, 2.5 million is not a small amount of money. Sa isip ko, malulong namin, mapapangutang namin. Kaya lang after that, magbabayad kami. Magbabayad kami, parang baon sa utang, parang gano'n. So, sabi niya, sige, i-refer ko kayo dun sa fellow ko, sa heart center siya. Tapos nung nandun na ako, dun ko rin nalaman, dun sa second cardio ko na sabi ko, Doc, saan ko ba ito nakuha? Sabi niya, wala siya ibang tinanong direct. Nung bata ka ba, lagi kami tonsillitis? Sabi niya sa akin. Sabi ko, parang ting. Sabi ko, opo, Doc. Tapos may nana. Ayun, yung nana, diretso siya sa heart. Kaya siya ngayon lang nag-appear, yung mga symptoms mo ngayong matanda ka na, is that the heart has the ability to adapt yung bacteria. Kaya siya nag-enlarge lang. Hanggang sa hiningal ka na. So may threshold siya. Oh, until sumobra na. Hindi na kaya ng heart. Nakaka-amaze nga yung yung pagka-design sa atin ng Lord ng katawan. Katawan natin. Yeah. Oo, sabi ko, oh my gosh. Okay, ganun po ba yun? Doon ko siya nakuha. Oo. Ay, pag tonsillitis pa naman ako noon, talagang may nana. Namamaga talaga. Oo. So, doon ko rin na-realize na sa lifetime mo, may makikilala ka rin na wala ng tonsils. May mga nakikilala ko. Okay. Siguro yun lang yung para reason. ma-avoid yung sabi, buo ng nana. True. Or yung complication pa. Kasi yun yung medical term, severe mitral valve regurgitation. Pero yung parang common niya is rheumatic heart disease na. Yun siya. Oo, so which is a critical illness already. Critical illness siya. Tapos, syempre pagka baby, yung mga inborn congenital, pagka-acquired rheumatic. Okay. Congenital heart disease versus rheumatic heart disease for adults. Okay. Yung acquired na. So,
when you found out about it, na it's supposed to be an open heart surgery, nilipat na kayo sa heart center? Lipat na kami sa heart center muna. Ang Pero sabi sa heart center. nag-courtesy naman din kami kay Mm. Kasi alam mo naman ako, lagi ako yung mapaalam din. correct, Ayoko lang, yung alam mo yun, yung Oo, ayoko wala yung, na lang maghang na lang. oo, or yung hahanapin ako. Yes. So, Ayun, napaalam kami. pagdating doon sa heart center, what was the advice? Ano ulit? So, 2D echo ulit, to double check. Kasi yung mga doctors doon, gusto nila, yung mga facilities labs, doon lang din gagawin. Kasi alam nila, standard parang worldwide standard na yung kanila eh. So, yun, ganun-ganon. So, sabi, kaya naman daw minimally invasive. Tapos yun, nagpa-process na kami. Di okay kami. Kay Neil, gusto niya minimal invasive. Yeah. Kasi nga para yung recovery, mabilis lang. Correct. Kasi nga may maliit pa kami, Yes. no? So, ayun. Tapos tinignan na namin magkano yung gagastos and ganyan. More or less yung unang package, nasa 600, 750. Cheaper than the 2.5. Cheaper than the 2.5. Yeah. Oo. So, nung nakita yun, okay na. So, nakita yon, kailangan na namin maghanap ng funds. Ah. Kasi with Philippine Heart Center, you need to pay the full amount muna bago kanila ma-schedule for the surgery. Okay, so saan kayo nakakuha ng funds? So, yung funds, syempre si Neil, sa pag-government, yung leaves mo na mo-monetize. So, nag-monetize na niya. I think sinagad niya rin yung, syempre inipon niya yung for retirement. Ganyan. Sinagad na rin niya yung monetization niya, zero out siya. Tapos may loans din. Sila mama, nahiraman namin. All this time, while your dad was also getting his treatments, no? Oo, his treatments. Oo. Sila mama, ano naman yun, parang nagkusa naman din sila magpahiram lang. Sabi, yun yung sabi nila, sige, hiram, ganyan. May sister-in-law ko, nagbigay din siya ng money, talagang bigay na. Kasi with Neil, kidney donor siya. Nung sister-in-law ko, yun nagpahiram din sa amin. No? Oh, yeah, I remember that story. Yeah. Oo, so may mga experience na rin talaga ng critical illness. Yeah. So yun, tapos, aside from that, para makompleto namin, since wala pang sabi ko, try ko rin yung mga guarantee letter. So, sa guarantee letter, guys, ano siya, binibigay siya ng mga senators, mga politicians. After nun, may unique code siya na magagamit mo lang sa public hospital. Yeah. Yun. Buti na lang si Philippine Heart Center, kahit na semi-private na kasi siya semi-private na siya, tumatanggap pa rin siya ng guarantee letter. So, January yung diagnosis, Feb, birthday month ko, yan, nilalakad ko na yan, mga yan. Pumipila ka pa din, kahit super hingal ka na. Oo, pero sabi ko, huwag ka magkalala dito lang. Yun yung sabi ko na, hindi mo na rin ako pinag-report sa office yan correct. Kasi sabi ko, gusto ko, parang Focus ka, lalabas focus ka ako. At saka yung dito lang ba, malapit. If anything happens, malapit lang ako kay Neil. So, yun, asikaso ako, ganyan. Pero dahan-dahan ang lakad ko. Kasi alam ko na meron na akong diagnosis, hindi na ako nag-iisip kung bakit ba ako hinihinga. Siyempre, aalagaan mo na yung sarili mo, di ba? So yun, so dahan-dahan, ganyan, lakad ako. Ang daming papers na kailangan asikasuhin. DSWD, tapos yung mga letter kasi kailangan yung hinihingi ng mga politicians. Punta kami sa Senate, maaga punta kami doon. Ang dami ring mga leave ni Neil and we're very thankful din sa office niya kasi understanding din yung mga kasama niya doon sa department kahit na nagte-training siya for this new role. Ganyan. So, ayun, hanggang sa dumating na kuha na namin yung funds, siguro mga more or less naka 200 din kami, 200 to 50 din from the guarantee letters. Pero, di ba, na-update kita nun dire, parang 4 a.m., 4:20, andun na kami, guys. Kasi yung guarantee letters, hindi lang dyan nagtatapos. You have to line up sa Malasakit Center, nung sa hospital kung saan nyo gagawin yung procedure. Pero, ang haba ng pila, yung iba talaga dun natutulog. Oh my God, I can just imagine the grueling. Kaya sabi ko, going back, no? So, si Jerice, anong sabi niya? ayun, kayo nga yung lagi kong pinipm din ni Cherise kasi siya yung mag-help din sa akin mag-asikaso noon, ng mga papers, sa claims. So sabi ko, Cherise, park ko lang to, or ikaw kahit madaling araw na nandun kami nakapila. PPM talaga kita kasi sabi ko nga, parang it's something na ma-document ba yung journey ko na kapag nakaraos, ganyan, mababalikan natin. Kasi as financial wealth planners, we are sharing these stories, hindi para manakot, just so that people would understand. Oo, na on our end din, well, as a client din, na sarili ko yung first claim ko, na nakaka-claim talaga, na meron talaga. May documentation ng everything. And all this happening nang yung dad mo was sick. Oo. Baby Ben was 1 year old? 1 year old na nagbe-breastfeed pa siya sa akin. Oh my God. So naputol, tama ka dire. Kasi yung medicine na binigay na sa akin, nung na-diagnose na ako, is puro diuretic siya para mawala yung water retention ko. Oo. Yung time na yun, na-observe ko rin si Ben na parang ang bilis niya mag-wet ng diapers. So, ibig sabihin yung medicine ko na nasisip din na pala niya. Kaya umiihi din siya. But ikaw din, very attentive ka. Very observant naman ako eh. All this happening, tapos pumipila ka ng madaling araw. So, imagine, no, you are already undergoing so much stress because of your
personal illness. Oo. Si daddy may sakit, may Si daddy baby actually ka. kakamatay lang niya. Kakamatay lang ba niya, no? February kasi yun eh. So, he So, after died before birthday ko. your surgery? Oo, alam mo, sabi pa ni mama sa akin noon, parang, siguro B, talagang nagpaalam din si daddy. Para siguro hindi mo na rin siya iniisip yun, sabi niya. Sabi ko, hindi, okay lang naman ako eh. Parang ganon. Si daddy yung nagmamadaling maoperahan ako. Yun. Yung time na yun. Gusto na niya maoperahan? Oo, para siguro siya, iniisip din niya ako, para vice versa kami, ganon. So, sobrang dugtong yung... Oo, kaya sabi ko, ayun, sabi lang eto may hangki ako. Sabi lang ni mama, yun, iniisip ka rin ng daddy mo. Kasi nga, ano ba, mauna ba siya magpaalam? O ikaw ba mauna mag-surgery? Kaya lang ngayon, nagpaalam na nga siya, sabi nga ni mama, parang, siguro para siguro hindi mo na rin siya isipin masyado. So yun, parang, nagluluksa pa kami. Oo, di ba, buti na dumalaw kayo nun. Oo, so yun, yun. Pero ganun talaga ang life. Nangyayari lahat ng to, pagkatapos, my God, ang tatag mo, ang lakas mo, no? Parang, I think also, that was your dad's way of getting all the things that you were feeling. Oo. Yung chances. Parang siguro mag-focus na lang ako sa sarili ko, parang ganun. Pero, syempre, namimiss din namin siya. Tapos yung mga apong maliliit, hindi na niya naabutan. So, yun naman yung mga, namin sa side ng naiwan, di ba? Pero, ayun, yung time na yun lang yung sinabi ni mama na, siguro kaya din nagpaalam na si daddy mo, para ikaw, makakonsentrate ka na rin. Sa pagpapagaling mo. Kinuha niya yung lahat ng chances na hindi alam mo yun, parang di ba yung sabi nila, pag may someone na nagmamahal sa'yo, may mga ganun may mga sabay na nakakasakit na mga magtatay. Parang kunin ko na yan, daling ko na parang ganon, sa hukay, parang ganon. Para ikaw magaling ka na. Parang up to the last moment, you feel, ikaw mismo sa sarili mo, parang hearing you say that, na feeling ko napaka-grateful ng puso na meron ka. Diba? Na parang, in spite of all these things that are happening, you saw your dad's parang intention na hindi ka pahirapan pa. Hindi ka na mag-worry sa kanya. No? So, hindi ako makaget over dun sa fact na lahat ng to sabay-sabay nangyayari. Was there ever a time that you questioned, why is this all happening to me? Wala naman. Hindi naman ako nag-question kasi ang pinanghahawakan ko lang is that we don't know what tomorrow will bring, pero I know who holds my tomorrow. Ganda! So, yun lang, parang, kasi si God, ever since, andyan naman na siya eh. Si Lord, andyan na yung Father natin talaga in heaven, na may ups and downs ka man, may pagkakamali ka, natuto ka, na bumangon ka ulit, may pagkakamali ka naman din ulit, andun lang din naman siya lagi. So, same lang din with life and death, di ba? Parang, nung nawala alam mo yun, parang, alam mo na mawawala yung tatay mo, pero hindi mo alam kung kailan. Tapos, iba rin pala yung pag nawala ng biglaan, na aksidente, iba rin yung preparation naman din na somehow na may sakit siya na alam namin anytime pwede na siyang kunin ni Lord, parang ganoon. So sabi nga there's a time for everything naman. There's a season for everything. So ayun, yun lang. Basta yung He holds my tomorrow. Yeah, sobrang amazing no. You don't know what tomorrow holds for you, but you know who holds your tomorrow. And with that, no, parang sobrang iba yung klase ng faith na meron ka. And iba din yung lakas ng puso at ng kalooban mo when you know that someone is looking over you na hindi ka niya papabayaan na may mangyari sa'yo. Yes. But of course, we've come to this point now where we are going to discuss yung the day of the operation. No? So, oh my gosh. When you woke up, so nag-operate na. Diba? How long was the operation for? I am very thankful talaga na wala akong pre-existing condition. Yeah. Kasi may kasabay ako sa OR daw kasing age ko, same procedure kami. Natapos ako ng 12, which is the normal time frame nung ganong operation na walang pre-existing condition. Yung kasabay ko, mga 4-5 p.m. pa siya nasa ICU. 4-5 p.m. pa siya naihatid. Kasi may mga complications na siya. It also pays to be healthy, no? Oo, sabi ko, paano na lang kaya kung may mga maintenance na ako? Yeah, that's true, no? Pero, ang na-remember ko din direct nung, kasi admission ko ang surgery ko April 13, admission ko 11, nandun na kami. Kasi 12, may angiogram na ako. Just to see kung lahat ng major veins, yun yung mga binabypass, quadruple bypass, ganyan. Okay. Kasi doon din sila makaka-decide na ano ba, kaya bang minimal invasive surgery or open heart na ba talaga. So nung nandun na kami, yung first night namin, grabe yung kaba ko talaga. Sobrang kaba ko na, sabi ko, ayoko ma-postpone. Pero alam ko yung pagkakinabahan ako, alam mo naman, yung high blood, yung heart rate. Oo. So sabi ko talaga, isang beses ako nag-pray. Nung nandun ako, naramdaman ko yun na, sabi ko, Lord, ikaw na bahalang humawak sa surgery team ko. Kasi sila yung mag-aalaga sa akin, mag-aayos ng puso ko doon sa operating room. Ikaw na bahala. Ayoko nakabahan. Gusto kong umuwi sa pamilya ko. Yun lang. Tapos hindi ko na siya ulit kinausap. Hindi na ako ulit nag-pray. Kasi gusto ko yun na yun. Kasi pag nag-pray ako, syempre isipin ko na naman siya di ba? So yun,
after nung angiogram, thankfully wala. Sabi nga nung gumawa ng procedure, ma'am, nakaka-inlove yung puso mo, yung mga ugot-ugot at napaka-healthy. Yun lang talaga yung... Nila, no? Oo. Actually, direct, mabilis lang ako. Matagal yung waiting ko dun sa angiogram kasi nga marami din ako kasabay. May mga pedya cases, tapos may kasabay ko, may mga senior, ganyan. Matagal pa hinantay ko dun sa doon sa angiogram kaysa doon sa procedure. Mabilis lang. Tapos after noon, yun parang shower ka, shave ka lahat, may nag-assist din sa akin noon kasi parang disinfection ata yun, pagkakaalam ko yun. So kinabukasan ganun ulit. So yung 13, yun na yung Saturday. Which was what April 13. Oo, Saturday yun. Yun yung last year. Ayun na, quarter to 7. Yun na yung may picture ako na naka-red blanket. Ako papunta na akong OR noon. So what were your last thoughts aside from your prayer before going to the operation? Ewan ko ba? Or ayoko na lang talaga mag-isip direct. Yun lang talaga yun. So pero nung before, hindi naman ako nagbablank. Pero ayoko lang mag-isip. Parang dinack off ko lahat ng thoughts kahit yung mga fear na hindi na ako makakabalik. Ganyan. Naiisip ko na lang siya dito na lang pag may mga nagtatanong, pag may mga interview, ganyan, sharing. Ayun. So parang, kasi sabi nga nila, no, when you pray, you don't really ask for something. When you pray, you are thanking Him for the things that you have already received. As if you've already received them. No, na alam mo na, if it's meant to happen, it will happen. I think yun yung hindi siguro it's divine providence na talagang yung wala ka nang iisipin, yung you just surrender. Ganun lang talaga. Okay. Kasi basta nung pray ko nung unang day namin doon, yun, ayoko na siya isipin talaga. Ayoko na. Sabi ko, Lord, ikaw na bahala. Ayoko na mag-isip. Ayoko na kabahan, Lord. Gusto ko lang matapos na itong surgery. And then you let your heart at peace na. Oo. Doon na ako na parang okay na, normal na. Parang, kasi the more naisipin ko siya, kasi may 2 days pa ako parang admission pa bago yung surgery Ayun. So parang, okay, let's just wait it out. No, ito na yun. Si Lord nang bahala. So basta pagpasok ko, ayun, hinalikan na ako ni Neil. Tapos, na sila parang sa OR, tinudi echo ulit nila ako. So yung sabi nga namin, 'di ba, parang mas okay yung minimally invasive surgery para mabilis ang recovery. But when the cardio did the 2D echo sa akin, sabi niya parang pag ni-repair natin to, yung gagawin kasi nila tatahiin lang through the minimal invasive surgery. Tatahiin lang. Kaya lang 5-7 years pwedeng ulitin. Babalikan na naman. Kaya nag-decide sila na open heart surgery. Pero before pala noon, direct, sabi ko kay Neil din, sabi ko, Tay, feeling ko mas okay open heart surgery. Yung casual lang din talaga. Parang okay lang na open heart surgery na lang ako tayo. Kasi pagka may makita sila doon na kailangan ayusin, ganyan, maayos na nila kasi bukas na ako Ganun lang talaga ako. Ganun lang talaga ka-casual yung sabi ko kay Neil. Iba pag alam mo na si Lord na may hawak ng lahat. No? May ibang klaseng courage ka na, at saka ibang klaseng foresight na makikita nila to kung may problema. Yes, diba? oo. Inano ko na ganun. Plus I think also, it's a good decision kasi you were 40 when you were operated. Oo. So kung babalik ka pa, 45, 47, baka mas mahirap na, no? I mean, not to discourage naman yung mga nasa ganyang edad na yung pinagdadaanan. Sabi nga nila, pero you are at your healthiest now. Oo. No? Sabi nga nila, alam mo, ma'am, blessing din to kasi 40 ka pala ngayon. Maganda yung magiging recovery. Yes, mas mabilis, no? Okay, so now, dadating tayo sa fast talk. No? Meron tayong kanya-kanyang categories. So I'll give you, grabe, pagkatapos kitang paiyakin, bigla tayo okay na, parang nasanay na yung puso ko sa ganito. Roller coaster ride, no? So, bibigyan kita ng mga questions. No? You just have to answer with one word or one phrase. Okay. No? At wala naman siya nung isip. Yes. Yan. Yes. That's it. Sanay naman ang puso ng ating open heart warrior. Open heart. Yes. What do you call your heart warrior, wealth planner. Yes. Your open heart warrior, wealth planner. No? Starting off with this. First thing that you said when you woke up after surgery. Hi, Tay. Sweet! Ako na hindi ready sa hi, Tay. So siya, when you woke up, nandun na. Andun na siya sa labas. Pero ang kausap ko kasi yung mga ICU nurses. But when I saw him, sabi ko kanya, hi, Tay. Kasi yung mga, andun lang siya sa door kasi hindi siya pwedeng pumasok kasi sterile area. But yung mga nurses nakakausap ko na, yun nga, yung extubation, yun nga yung mas pinakamasakit na experience ko. Oo. Diba? So, kahit masakit sila lumunan muna ang aura. Hi, Tay. Lende. Actually, ako doon direct, thankful ako kasi stable yung vital stats ko nung nagkamalay na ako. Tapos, habang pinaprepare nila ako na for extubation, ma'am, sabihan ka namin kasi ni-restrain ka namin. So, tinalian daw pala nila ako. Sabi ko, okay. So, nagre-recollect parang gumaganon lang ako, hindi ako makasala. Tapos kasi ma'am, yung mga experience namin na mga heart surgery patient na after, nung nandito na sila sa ICU, nagpapanik sila, siguro kasi ang daming nakadikit. So, ang tendency kasi nila, ma'am, tatanggalin nila yung extubation, which is fatal. Pwedeng ikamatay. Oo. Ako, nung nagkamalay na ako, stable yung stats ko. Kaya, same day, nung nagkamalay ako, tinanggal na nila. Bago pa dumating si Neil. Oo, kaya, nakapag-high-time na ako. Okay, sige. Sabi ko, one face lang. Pero thank you for bringing us to that.
Anong mas masakit? Surgery, itong operation na to or childbirth? Childbirth, CS. For real? Mas masakit ang CS. Oh my. Kasi mas maraming nerves sa womb compared sa heart. Kasi ito dibdib lang to, tsaka bones. Yeah. Wala na siya masyadong ubat-ubat. Oh my God, no? So, totoo pala yung kasabihan. Kasi ito, it's almost fatal, right? Yes. Pero kapag pala manganganak ka, totoo yung kasabihan ng kalahati ng katawan buhay mo, nasa nasa hukay. Oh my, so guys, no, don't forget to thank your moms after watching this. Mommy, I love you. Thank you for True. carrying us through. No, ayan, lalaki pa naman ako. Hospital food na pwede mo kainin forever. Hospital. Jello. Masarap. Oo. Sige, next time Jello. ako ng jello. Okay. Ayan, no. Favorite ko mga gelatin. Vital sign mo na pinakamagulo. Vital sign ko ng pinakamagulo. Ano yun? Yung pinaka-erratic, kaya, alam mo yun, kaya hindi na tuloy-tuloy yung mga kailangan matuloy, ganyan. Wala naman. Oo, okay naman. Bukod sa puso mo na sobrang, yun na talaga, Oo. tumodo siya. Na-erratic, yun lang talaga yung hingal ko, yung heart rate ko, yan lang talaga. Kasi all the rest okay. Okay, one word to describe your scar. Beautiful. I know! No? Beautiful scar. No? Hello naman, because that means a second life. Oo. Diba? Kulang na nga. Eto! Di ba parang ipakita mo sa lahat? Oo, kung pwede nga lang. Kasi minsan I get stares na, bakit ako nasa PWD? Hindi kasi nila nakikita. Yeah. Nung kailan ba yun galing ako sa, basta may errands ako, sinundo ko si Neil. Tapos pinapatayo ako nung driver ng bus. Sabi ko, kuya, kasi open heart surgery survivor kasi ako. Dito lang po muna ako mapapahinga. Kasi gusto niya pa-upuin yung lola. Pwede ko naman siya upuin, pero gusto kong mag-rest lang muna. Kaya ko naman. Kasi kahit sa mga parking lot, hindi ko rin ginagamit kasi kaya ko naman maglakad. So, I mean, mamamiss ka lang talaga. Sobrang pagod. Megan, oo. Guys, pag nakita niyo si Bimbi, alaw niyo lang siya sa PWD. Hindi naman siya. Hindi, okay lang. Ayan, no? Kalaban ng heart mo dati, fear o fried chicken? Fried chicken. Talaga? Hindi. Siyempre yung mga cholesterol. Fear, hindi na eh. Kasi Hindi na you've siya. always been brave. Parang, I think courage or bravery is not the absence of fear. It's you facing your fear. Yes. Tayo, pabatan nyo na. Oh, ito, next. This is the mom life madness round. Oh my gosh. Ayan. So, ano naman yung nakakabaliw ibilang isang nanay? Tantrums or sleepless nights? Choose your battle. Sleepless nights. Mas okay ka na sa pagkakatantrums na. Mas okay ako ng... Hindi, tantrums. Oo, pero yung sleepless nights, hindi ako pwede na less than 7 hours, 6 hours. Nahihilo ako, lightheaded ako pagka-puyat. Diaper blowout or food spill? Alin ang mas nakaka-stress? Diaper blowout, syempre. May amoy din yan. Oo. Gatas, gamot o gulay? Ano ang nakakalimutan mong bilhin? Gulay. Oh my God, kailangan ng gulay. Okay, kailan ka huling naligo na may peace and quiet? Meron naman, kasi may help naman kami ngayon. Thankful kami din sa kanya kasi since nagre-recover pa ako, yung mga mabibigat na gawain, hindi ko pa rin talaga kaya. O siya talaga. Pero this year, I get to start yung bath time na ni Ben. Nag-enjoy na kami together, ganyan. Saka medyo malaki na rin kasi si Ben. Oo. So, mas nag-enjoy ako na kasama ko siya maligo. Ayan, ganyan. May bubble time din kami. Yeah, bubble play. Oo. Ayan, secret mom power you discovered post-surgery. I'm alive. That's a power. Alive and well. I think that's the ultimate power you'll ever have. Oo, kasi kung hindi ka naman buhay, di ba? Parang kawawa naman. What's the use, di ba? Mga accident. Oo. And one thing your kid said that made your heart melt after the surgery? Nito lang yan. Kasi I don't think na, kasi parang tayo sa office, parang nakabalik na lang ako out of nowhere, di ba? So, kailan ba yun? Basta recently lang, this year lang din, na nag-share siguro ako nung story ko. Parang nilapitan ako ni Camila na sabi niya, Nay, oo nga, no? Parang, ang delikado pala nung naging heart surgery mo. Parang thankful ako kasi dito ka pa. Parang gano'n. si Kuya kasi parang hindi naman siya ganun ka-emotional. Hindi siya ganun ka-vocal, pero malambing siya sa akin. Tapos, more on, lagi siya kasing palabiro. Ganyan. So, syempre, si Ben, di pa naman niya maintindihan. Ayun. Si Camila talaga, she takes after her heart. Oo. Alam mo yan, parang thankful she na. is vocal when she needs to be vocal. Siya yung napaka-prangka nun. Baliktad kami. Actually. Okay, this or that. Survivor Mom Edition. Are you brave or are you not? Brave. Or do you prefer pajamas or leggings all day? Pajamas. Coffee or courage? Courage. Take a break or push pa more? Push pa more. Yes! Cap it or let go? Let go. Let God. Ganda. Ako talaga masyado kang bida-bida. Love letter or late night hug? Late night hug. Kaya nabuo si Ben eh. Oo, diba? Itanong pa na yan. Sabi tuloy sa inyo ng anak mo, paano ka nakabuo? Hindi mo magkakasama sa isang kwarto. Oo, isang kwarto lang kasi kami. Anak yung mga akap namin, iba na yun. At saka si Neil kasi hindi na siya yung masyadong showy nga. So hindi siya may yung malaletter, ganyan. Kaya,
ang pinakaregalo niya sa akin na memorable, Swiss knife. Mm. Ganun siya Oo. ka-practical ba? Kasi sabi niya, Swiss pag emergency, magagamit ko talaga. Pero sweet pa din. Kaya na-stress nga din si Jay sa akin kasi di ba parang nawala yun nung ano natin sa Linden Sweets. So buti naman na nabalik. Yun lang naman. Kasi kung bili ko yun, okay lang. Kaya lang bigay ni Lo. Sorry, Jay. Pero sweet pa din siya. Kasi parang para sa... True. Para kung magkanil. Charek. Gusto mo tayo Swiss knife? Go back quick fire. My heart is happiest when? With family. Always. No? The messiest part of motherhood is? Juggling work and raising kids. Actually, nakakabili. I survived because? Because a lot of people pray for me. Thank you, Lord. Amen. That's true. If I could high five my past self, I'd say? Tigilan mo mga candies. Nung bata ka? Ako kutasan kita. Oo nga, no? Kung babalik ka sa pagkabata, tigilan mo yung mga candies dahil yan ang nagbigay sa Oo. no? Being a mom with a big scar means? Means you can do anything. Ganda. Thank you, no? Thank you for all those answers. If merong question yung ano natin, may question yung previous speaker natin para sa susunod na speaker, which is si Charles na yung model natin, pageant king na speaker, na invite dito. So mamaya, magtatanungin din kita kung ano yung question mo for the next one. Hindi pa natin alam kung sino. So ang question niya was, if you were to give a message to the younger generation, what message would that be? Message to the younger generations, take risks. Kasi hindi mo malalaman kung ano yung gusto mo talagang marating or kung ano yung gusto mong role sa buhay kung hindi mo siya susubukan. Kasi marami akong naging work hanggang sa napunta ako dito sa pagiging insurance agent, which is naka 6 years na ako and I don't intend to leave. Kasi dito ko nakita yung importance ng insurance. Yeah. And we still need to, kung meron kayong pupuntahan or additional business na i-venture, life insurance. Kasi iba yung value na binibigay natin sa mga tao, lalo sa breadwinners. Ganda, no? Naisingin talaga natin insurance. Oo, pero tama, not, actually, not, dapat, not as an not as a business. agent, Yeah. not as an agent, as a aspiring manager, pero yun lang As a nangyari sa person, akin, exactly. as a client na naka-claim. That's true. Kasi, Talaga. kwento, no? Parang hindi natin nakwento sa kanila kanina. You were able to claim how much? From my insurance, 500,000 yung coverage Grabe, no? ng So, critical illness. Lalabas namin yung check. Meron ba tayong Oo, record meron, na meron. lagay namin dito? That's 500,000 because she had her open heart surgery. Oo. No, which she used for, kasi at the time, di ba parang dahil si heart surgery, si heart center kasi nun, parang they needed na meron ka na may deposit. Oo, parang buong ano amount. inabot? 1 Nasa million? 7, oo, 1.5 kasama yung mga recovery ko na nung after surgery. Grabe, no? 1.5 million. Kasama So, pa rin yung expenses. 500,000 lang yung nakuha kasi yun lang din yung in-apply mo. So, At that time kasi yun lang kasya ng yung budget also, no? Pero kung kayo may budget talaga, tama, kung no? kayo may budget, kung kaya nyong i-cover yung sarili nyo ng at least 2 million pesos Mm-mm. for critical illness alone, please do so. Yeah, no? So, ilalagay din namin sa comment section yung pinakamagandang health insurance sa Pilipinas. Ayun, nag-vlog pa tayo. Pero really, no? Kasi imagine, Ano lang, anong tag dito? true to life experience kasi. no? Kasi, alam mo yun, if you had 2 million, hindi mo na kailangan pumila habang nagpapagaling, Nasa habang St. Luke's na ako nasa nun. St. Luke's ka Oo. nun, no? Pero syempre, of course, no, these are things na nangyari in the past. That's why you know the lesson now. That's why you're sharing this. Yes. No, na if you, alam mo yun, if you have extra, or actually, kahit wala kang extra, you should find the budget for it, eh. Actually, akala ko dati, mahal yung 3,000 a month, guys. 3,000 a month lang yun. Tapos kinukwenta ko yung mga total na naihulog ko na. That's only 177,000. Diba? Pero 500,000 yung nakuha na-claim mo. ko. Tapos may 177,000 ka pa rin na nandoon dun sa program mo. Diba? Oo. Kasi active pa din yung ano. Active pa rin, pero hindi ko na siya winidraw. Para nandun na lang siya. Andun na diba? lang siya. For life insurance pa yan. So may mga ganong klaseng programs, diba? Na may, kapag na-claiming critical illness, yung iba nga may waiver pa eh, no? Kapag na-claiming critical illness, mag-isa na siya magbabayad for itself, no? Meron na, kapag na-claiming critical illness, may magtitira pang life insurance. May savings pa din. True. So talk to your financial wealth planner after this. Akala nyo sabihin lang, yes, akala nyo lang mahal yung insurance, guys, pero just give your financial advisors the time to talk and discuss. Hindi naman nila kayo pipilitin, guys, na kumuha right then and there. Tama. You have all the time to decide kung hindi pa, pero laging may insurance na para sa inyo. That's true, no? Kung akala nyo mahal, Yes. kumuha ng insurance, mas Masagin mahal. natin yung myth na yan. Totoo, mas mahal magkasakit ng walang preparation. True. Diba, no? Kasi kung babalik naman talaga, hindi ka na para pumila pa doon sa mga moments na mag-relax Totoo ka na. naman. Pero I think that also taught you a lot of things and lessons. Oh, yes. Kung babalik tayo ngayon sa kung babalikan natin lahat ng mga pinag-usapan natin kanina at mamimili ka ng isang theme song Oh my sa God. lahat ng mga nangyari, what would your theme song be? Alam yung greatest champion ba yun? I believe the shoe. Hindi. The greatest love Parang player. lalaki siya. Lalaki yung kumanta eh. Saan mo napanood to? Sa ano to? Yung kay Hindi, Hugh maganda Jackman? lang yung lyrics niya. Hindi siya, basta, hanapin nyo. Top 2, kasunod nun, ano ang magiging live song mo? Live song ko, hindi ako Or masyadong, song because of these experiences? masyadong
Ma-music ngayon eh. Siguro singing. Singing? Alam mo yung singing Paano ni yun? Dionella? Paano yun? Parang, Give us a sample. ikaw ay nalimutan ko yung lyrics! Pakitugtog na lang ikaw. Tono na lang. Binibini kong ginto hanggang kaluluwa. Okay, yun yun. So, guys. Nalimutan ko, sorry. Iyak mga si Direk Pakita natin siya. No? So, next question. What would be your next question for our next guest? Ang question natin for the next guest is, how are you able to overcome yung darkest moment mo in life? Wow! No, that's a very beautiful question. No, so ibabalik ko sa iyo yung tanong. How are you able to overcome all those? Would you consider those things that happened? Yun yung darkest points mo? Darkest naman kasi hindi naman siya. Pwedeng usually yan yung mga mabibigat na problema, di ba? Siguro yung sa akin, darkest moment ko yung surgery talaga. Kasi what if, yun nga, hindi ako makasurvive, paano yung mga bata, 3 yun, tapos yung husband ko, sino mag-aalaga sa kanya, ganyan. So, I was able to overcome it kasi maraming nga nagpe-pray sa akin. Yung church nila mama, tapos yung church where I grew up, GCBC and FBC. Tapos syempre kayo sa team. Kasi kayo na yung talagang family ko na eh. After nung mga corpo lahat. Dito naman, dito, parang ito na yung retirement, na work na magtatagal talaga. Forever. Oo. So yun, kaya nung nagkamalay na ako, sabi ko talaga kay Neil, hindi, nalipat na kami nun sa regular. Sabi ko talaga, Tay, ano mo, PM mo na sa direct. Kasi nag-aalala yun, sabi ko gano'n. Sabi mo na kasi, ito na kami malag na. Lahat kami sa bahay, nag-pray for you. Sabi namin, sabi ni Dita Presi. So, of course, prayers work. No? Collective prayers work. Oo. Iba yung power ng prayers talaga eh. Lalo pag sabay-sabay. No? Sabi nga na, when 1 or 2 gathers, in your name, there you are in the midst of them. And so, what's your Bible verse that you're gonna leave everyone today? Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to protect you and not to harm you, plans to give you a hope and the future. Ganda! So, thank you so much, babe. Oh my gosh! Thank you. I love you so much. Thank you, Derek, sa pag-invite mo. Sobra. I was thinking, bakit ba ako ipapodcast ni Derek? Napaka-inspiring mo. I'm sure marami mag-comment sa atin. Ulot sa akin. Pero sobrang dami ko kayang napulot, guys, di ba? So, nadala mo kami sa roller coasters of emotions. Parang yung nangyari sa puso mo. Talagang kami din. Taas, baba yung emotions. Tawa, and konting iyak, di ba? Ako kasi medyo hindi na ako naiiyak dahil, parang ilang beses natin ito iniiyak. No? And of course, no? Na-regulate yung emosyon. Oo, parang nakasanay na rin ako sa'yo. No? Pero sobrang isa ka sa mga pinaka-nakakabilib na tao there is. Oh my gosh. From your work ethics, to your love for your family, to your love for your kids, and of course, yung love mo for God. No? And of course, yung you sharing your inspiration today. So, if they want to follow you and if they want to see more updates from you, where can they follow you? Sa Facebook page ko, type nyo lang hashtag Your Heart Warrior Wealth Planner. So, maka-appear na yung Facebook page ko dun. Ayan. So, Your Heart Warrior Wealth Planner. So, hashtag lang no, sa Facebook. Instagram also, do you have that? Hindi, Facebook lang ako. Ads, kasi gusto ko yung Instagram ko for family lang. Tapos meron pa akong Facebook na personal lang. Personal naman. No? So, yun, no? So, yun naman, no? Baka ninyo, puntahan nyo na, no? Na ma-follow ninyo si Bimb, no? Sobrang educational yung page niya, no? About heart surgery, about insurance, about life in general. Oo. Kasi may mga, rin doon, mga parenting tips din. Diba? Meron ding mga college, mga scholarship, ganyan. If I see an article na makakatulong sa mga tao, sa mga mommies, I share them. No? Sa mga mommies, students, ganyan. No? So, good luck. And more power to your family and to you also in your career. Thank you. Work ulit. Work lagi. Work lang tayo kasi that gives us purpose eh. Oo. So, instead na magmukmuk, ganyan, work lang. Tama. So, we are off to Nonos. No? We're gonna eat na finally. Yeah, pakakainin natin si Bimby. No? Sana mag-enjoy siya sa papakain natin today. Oh, definitely. The best talaga to. No? So, can you just say a bye to our podcasters? Bye-bye. 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 Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. No? And also, my Instagram is RD Espiritu. My Facebook page is RD Espiritu Official. And TikTok, RD Espiritu. See you. Bye-bye. Bye-bye.